Masarap na pulutan ni kumpare. Hindi lahat ng mga nagiging kaibigan natin ay mabubuti at mababait. Minsan, sila pa ang naglalaglag sa atin o nagdadala sa ating kapahamakan at madalas na nagtutulak para gawin tayong masama sa ibang tao. Magandang araw sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon. Ako po si Roy at ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking amang si Tatay Hermilo noong kasagsagan ng nakikipag-inuman siya sa kanyang mga katrabaho at kaibigan sa trabaho. Taong 1987, nagtatrabaho ang tatay ko bilang construction worker at kadalasan kapag dumarating ang araw ng sahuran ay may mga nakatoka na sa kanyang mga katrabaho na nagpapainom sa kani-kanilang mga bahay. Isang araw, sumapit ang kaarawan ni Tatay Hermilo at eksaktong kasabay iyon ng araw ng kanilang sahuran. Bumili ng karne ang aking ama at nagluto sila ni Nanay Pasing sapagkat marami silang bisita ni Tatay Hermilo kasama na ang mga katrabaho niya sa construction worker. Idinaos ang kaarawan ng tatay ko noong bandang hapon kung saan bumili siya ng iba't ibang uri ng alak tulad ng lambanog at gina. Pagkatapos ay naghain siya ng adobo, sisig at iba pang putahe na pampulutan. Bukod pa ang iba niyang mga handa. Dumating sa handaan ang ilang mga kumpare ni nanay at kumari nila. Gayon din ang iba ko pang mga piling kaibigan at kaklase. Nagtungo sa may kusina si Tatay Hermilo at doon mismo naghanda ng mahabang lamesa na pag-iinuman nilang magkakabarkada. Alas 6 dumating ang mga katrabaho niya at may dalang kinilaw si Mang Julio na bagong katrabaho ni Tatay Hermilo at dayuhan sa aming lugar. Ang pagkakaalam ko buhat pa siya sa Masbate. Nagbaka sakali lamang siyang makakahanap ng swerte sa trabaho kaya siya napadpad sa aming bayan. May 5 silang magkakasama at may dalang kinilaw si Mang Julio. Tuwang-tuwa at nagpasalamat si Tatay Hermilo sapagkat naalala siyang bigyan ng pulutan ng kanyang bagong kaibigan. Masaya din ang mga kasamahan nila at marami silang mga nakikitang masasarap na pulutan sa mesa. Hindi na sila nag-atubili pa at sinimulan na ang pag-iinom habang nilalantakan ang kinilaw pati ang sisig na napili nilang pulutan. Lumipas ang ilang oras ay nagsipag-uwian na ang mga kaibigan ko at iniligpit ko na ang mga pinagkainan nila. Samantala, napansin ko na abala pa si Nanay Pasing sa pakikipagkwentuhan niya sa mga kumari, kaya naisipan ko na munang dumiretso sa kwarto ko. Ang kwarto ko ay malapit lamang sa may kusina, kaya naman napapadaan ako sa tabi ng mga nagiinuman. Nagmagandang gabi ako sa mga kaibigan ni Tatay Hermilo at napansin ako kaagad ni Mang Adolfo. Kinuha niya ang tagayan at nilagyan ng kalahating lambanog saka inaabot sa akin at nagsalita. "Inaanak, mukhang nagbibinata ka na. Mabuti pa tumikim ka na ng alak para naman mabinyagan ka at hindi palaging soft drinks ang iniinom mo." Sumabat ang tatay ko sa usapan. "Pare, may gatas pa sa labi si Roy. Wala pa siyang kasanayan sa pag-iinom ng alak. Kaya wag mo na siyang tagayan," sabi ni Tatay Hermilo. Hindi pa naman lasing si Mang Adolfo at kita ko na siniko niya si Tatay Hermilo. "Ano ka ba? Kailangan pa rin matuto kapag meron na siyang nililigawan. Mabuti na yung may karanasan na siya sa alak para magkaroon siya ng ideya sa mga lasa nito. At kung sakaling manligaw siya at painumin ng mga magulang ng kanyang sinisinta, hindi siya mapapahiya," sabi ni Mang Adolfo.
Sumigunda pa kay Mang Adolfo ang iba nilang mga kaharap, kaya wala na rin nagawa ang tatay ko kung hindi sinyasan akong uminom ng alak. Tinanggap ko ang tagayan at uminom ako ng lambanog. Humagod ang init noon sa lalamunan at dibdib ko. Para akong mapapaso at tila may sumipang kabayo sa aking dibdib. Malakas ang tama, kaya naman inabutan ako ng isang basong tubig ni Mang Adolfo at pagkatapos ay nilagok ko ang laman noon. Kahit papaano ay naibsan ang init at napawi ang lasa ng lambanog sa dila ko. Inunahan ko na si Mang Adolfo at nagpaalam na ako na papasok na sa aking silid bago niya pa ako matagayan ng panibagong lambanog. Pumasok ako sa kwarto at nahiga sa kama ko. Hindi rin naman ako nakaramdam ng antok sapagkat malapit lamang ang kusina at naririnig ko sa dingding ang kanilang pinag-uusapan. Kung saan-saan napupunta ang paksa nila at kalimitan ay asaran at paghahambugan. Kasabay nun ay ang malakas na halakhakan at walang humpay na pag-inom ng alak. Narinig ko pa sa kainuman ni Tatay Hermilo na humahanga siya kay Mang Julio. Sapagkat bukod sa masarap itong manggawa ng kinilaw, ay hindi ito basta-basta nalalasing sa kanilang inuman. Paliwanag naman ni Mang Julio na dati siyang tanggero sa inuman sa kanilang lugar at hindi siya pwedeng malasing hanggang sa huli sapagkat siya ang naglalagay ng alak sa tagayan na pinapaikot niya sa kanyang mga kaharap sa inuman. Matapos niyang magpaliwanag ay nagbago na naman ang paksa na kanilang pinag-uusapan. Tumagal ng halos 12:00 ng hating gabi ang kanilang inuman at isa-isa na rin nagpaalamanan ang mga kainuman ni tatay. Noong marinig ko na nakalabas na sila sa aming bahay ay saka ako lumabas ng kwarto at tinulungan ang tatay ko na makapagligpit ng mga pinagkainan. Napansin ko na medyo nabubulol na siya sa pakikipag-usap sa akin at kamuntik na niyang mabitawan ang 2 pinggan na hawak niya. Kaya naman lumapit na sa amin si Nanay Pasinga. Naku Hermilo, pumunta ka na sa kwarto at matulog ka na. Kami na ang bahala ng mag-ayos nitong pinag-inuman ninyong magkakaibigan. At baka makabasag ka pa ng mga pinggan. Ngumiti si Tatay Hermilo at kahit medyo nahihilo ay lumapit siya kay Nanay Pasing at bigla na lamang siyang nagpasalamat sa pag-aasikaso nito sa kanyang kaarawan. Kasabay nun ay hinilikan niya ito sa pisngi. Napahalakak ako sa pagtawa noong napansin ko na umasim ang mukha ng nanay ko. Madalang silang maging malambing ng tatay ko pero ramdam ko naman ang pagmamahalan nila sa isa't isa kahit na medyo bungangera at may pagkakomedyante ang nanay ko. Hindi pa rin kaagad umalis si Tatay Hermilo at nagawa pa niyang makipag-apira sa akin bago lumakad ng pasuray-suray sa daan patungo sa kwarto. Napakamot sa ulo si Nanay Pasinga. Ang tatay mo nagiging malambing kapag lasing na. Sigurado ako bukas nakalimutan na niya ang ginawa niyang paghalik at pagpapasalamat sa akin. Wika ni Nanay Pasinga. Biniro ko pa si nanay kung kinilig pa siya kay Tatay Hermilo at pinandilatan niya ako ng mga mata saka piningot sa tenga. Alam mo Roy, nahahawa ka na rin sa mga kapitbahay nating chismosa. Bilisan na lang natin ang pagliligpit at inaantok na rin ako. Sabi ni nanay. At dahil doon, sumeryoso na ako sa mga ginagawa ko at binilisan ang pagliligpit sa mesa. Sa sumunod na araw ay tinanghali ng gising si Tatay Hermilo pero pumasok pa rin siya sa trabaho. Wala naman akong pasok sa eskwela kaya tumulong lamang ako sa mga gawaing bahay. Sa sumunod na araw ay walang trabaho sa construction si Tatay Hermilo pero nagpaalam siya kay Nanay Pasing na magtutungo sa bahay ni Mang Julio sapagkat may usapan silang magkakabarkada na mag-inom.
at nakatoka si Mang Julio na siya ang sasagot sa mga pulutan dahil masarap siyang magluto. Medyo hindi nagustuhan ni Nanay Pasing ang ideya ni Tatay Hermilo. Aba teka, Hermilo, parang dumadalas na yata ang pag-iinom mo. Baka pagtagal-tagal maging bisyo mo na ang pag-iinom ng alak sa mga bahay ng mga katrabaho mo. Tandaan mo na ang perang sinasahod mo sa construction ay ginagamit din natin pang araw-araw na panggastos dito sa bahay. Sabi ni Nanay. Bumuntong hininga si Tatay Hermilo at nagwika. Pasing, ngayon lamang kami ulit magiinuman at pagkatapos nito sa susunod na ulit na sahuran. Wala naman akong gagastusin dahil may nakatoka sa aming magdadala ng alak at si Paring Julio na ang magluluto ng aming pulutan. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ako gagastos para lamang sa pag-iinom ng alak. Sabi ni Tatay Hermilo. Mahabang paliwanagan pa ang inabot ni Tatay Hermilo bago siya pinayagan ni Nanay Pasing at bago pa siya makalabas sa aming bahay at naging makahulugan ang mga ibinili ng nanay ko sa aking ama. Hermilo, huwag ka masyadong magdidikit at magtiwala kay Julio. Dayuhan siya dito sa ating bayan. At alam mo rin na talamak na ang mga aswang sa Masbate na pinanggalingan niya. Mabuti na yung nag-iingat ka. Wika ni Nanay Pasing. Sumagot si Tatay Hermilo. Anak ng tokwa naman Pasing Hindi aswang si Paring Julio. Pero salamat na rin sa malasakit mo. Huwag kang mag-alala at hindi ako magpapaabot ng hating gabi sa inuman. Uuwi din ako kaagad. Sabi ni Tatay Hermilo. At pagkatapos noon ay umalis na nga si Tatay. Inabot siya ng 10:00 bago nakauwi sa aming bahay. At inihatid pa siya ni Mang Adolfo at Mang Ramon na lasing at hindi makapaglakad ng maayos. Simula noon ay kada sahuran ay kung saan-saan ng bahay ng katrabaho umiinom ng alak si Tatay Hermilo. Pero ang kumpare niyang si Julio ang palaging taya sa pagluluto ng mga pulutan. May mga gabing nagbabangayan ang aking mga magulang sa palagiang pag-inom ni Tatay. Isang gabi, umuwing lasing na lasing ang tatay ko at halos sumuka siya ng mga kinain niya sa sahig ng aming sala. Galit na galit si Nanay Pasing. Nasisermonan ang tatay ko. Ayaw pa sana niyang tumulong subalit naawa siya sa akin noong makita niya akong naglalampaso ng suka ni Tatay Hermilo. Umagapay si Nanay Pasing para matulungan si Tatay Hermilo na makapasok sa loob ng kwarto at mabihisan ito ng bagong damit. Inabot na kami ng mag-uumaga bago namin natapos ang mga kalat na ginawa ni Tatay Hermilo. Kinabukasan nagising ako sa malalakas na sumbatan at away ni nanay at tatay. Kahit medyo nahihilo pa ako at bitin ang tulog, ay pinilit kong bumangon at alamin kung anong nangyayari. Lumabas ako ng kwarto at inabutan ko na papaalis na si Tatay Hermilo patungo sa kanyang trabaho. Mainit ang kanyang ulo samantalang si Nanay Pasing ay walang patid ang pagbuntong hininga. Mukhang malaking bagay ang pinagtalunan nila sapagkat inabot sila ng 2 araw bago sila nagkabati. Simula noong mag-away sila ni Nanay Pasing ay dumalang ang paglabas at pakikipag-inuman ni Tatay Hermilo. Pagkapasok niya sa trabaho ay dumediretso na siya sa aming bahay at sinisikap niyang maging responsabling ama at asawa. Pero noong magkabati na silang dalawa ay bumalik na naman siya sa pag-iinom at may pagkakataon pa nga na pumupuslit siya sa mga pagsapit ng gabi para lamang makipagkita at makipag-inuman sa mga katrabaho niya. Sumapit ang araw na tumamlay at nawalan ng ganang kumain si Tatay Hermilo. Pinayuhan siya ni Nanay Pasing na magpagamot sa albularyo o kahit na sa doktor pero sinaway siya ni Tatay Hermilo. Hindi na lamang niya pinansin ang mga pagbabago sa kanyang katawan
at pilit niyang sinasabi sa amin na meron siyang gustong kaining pagkain pero hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng pagkain yun. Isang gabi ay lumabas ako ng bahay para magpakain sa aming 3 alagang pusa, pati sa nag-iisang alagang aso na nakatali sa labas ng aming bahay. Saglit akong napahinto noong mapansin ko na kumakahol ang aso naming si Puti sa may bahaging sagingan. Tumingin ako sa dakong puno ng saging at may natanaw akong isang lalaking nakayukod na parabang may kinakain. Bahagya akong nagtungo malapit sa puno ng saging at narinig ko ang malakas na pagngasab ng lalaki sa kinakain nito. Mukhang sarap na sarap siya sa kanyang kinakain. At sa mga sandaling yon ay balak ko siyang lapitan at tapikin sa balikat. Subalit, bigla na lamang siyang humarap sa akin. Ganun na lamang ang pagtindig ng mga balahibo ko sa buong katawan nang makita ko si Tatay Hermilo na punong-puno ng dugo ang bibig at hawak niya ang patay na pusa na wakwak ang tiyan. Namilog ang mga mata ko nang makilala na ang alagang pusa namin ang hayop na kinakain niya. Bahagya akong napatras at nagulantang ako nang marinig ko ang boses ng nanay ko habang tinatawag ako. Lumabas siya ng bahay at palingalinga sa paligid. Mabilis akong kumaripas ng takbo at noong makarating ako sa kinatatayuan niya, ay tinuro ko si Tatay Hermilo doon sa may puno ng saging. Matalim na nakatingin sa aming dalawa. Ipinaliwanag ko sa nanay ko ang nangyari, kahit nabubulol-bulol at nanlalamig ang boses ko sa sobrang takot. Nagulat siya lalo pat napansin namin na papalapit sa amin si Tatay Hermilo at mukha itong wala sa sarili. Naisip ni Nanay Pasing na magtungo sa bahay ni Ka Elyong na isang albularyo bago pa kami atakihin ni Tatay Hermilo. Kumaripas kami ng takbo palayo sa aming bahay patungo sa bahay ni Ka Elyong. Wala man lamang akong dalang itak o anumang sandata kung hindi ang sarili ko lang. Noong medyo makalapit na kami sa bahay ni Ka Elyong, ay napadaan kami sa tapat ng tindahan ni Aling Maring at doon ay may umpukan ng mga kabinataan na nag-iinom. Tinanong ng nanay ko kung nakita nila si Ka Elyong at kung nasa loob ba ito ng bahay. Sabay-sabay namang tumugon ang mga kabinataan at tinanong nila si Nanay Pasing kung bakit hinahanap nito ang albularyo. Subalit hindi siya tumugon, bagkus ay dali-dali kaming lumapit sa bahay nito at kumatok ng makailang beses. Pinagbuksan kami ni Ka Elyong at bumati kaming mag-ina ng magandang gabi. O Pasing, napadaan kayo ng anak mo. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Pumasok muna kayo sa aking bahay. Pinaunlakan namin ang kanyang imbitasyon at pumasok kami sa loob ng bahay. Pagkapasok namin sa loob ay saka namin pinagtulungang mag-inang ipaliwanag kay Ka Elyong ang tungkol sa nangyari kay Tatay Hermilo. Sa pagkakataong iyon ay hindi naman nagdalawang isip si Ka Elyong at tinulungan niya kami. Dali-dali niyang iginayak ang kanyang mga gamit at pagkatapos ay lumabas kami ng kanyang bahay. Isinarado niya ang pinto at magkasabay kaming lumakad. Binati pa kami ng mga nag-iinumang mga binata at tila naguguluhan sila kung bakit nagmamadali kaming umalis. Pagkadating namin sa bakuran ng bahay ay nakita namin si Tatay Hermilo na nasa labas ng aming bahay. Gulong-gulo ang buhok at naglalaway na para bang nasisiraan ng ulo. Maya-maya, may kinuhang panali si Ka Elyong at maingat kaming humarap kay Tatay Hermilo. Hindi ko inaasahan ang bigla na lamang siyang nagwala noong makita niya ang hawak na panali ni Ka Elyong. Pero mabilis ang albularyo. Bago pa kami mahagip ni Tatay Hermilo
ay nahawakan niya na ito sa tigkabilaang bisig at inutusan niya akong itali ang mga kamay nito para hindi sila makapalag at hindi makapaminsala sa amin. Hinigpitan ko ang pagkakatali at hindi tumigil sa pag-angil si Tatay Hermilo. Dinala namin siya sa mahabang upuang kahoy at doon pinagtulungang pinahiga. Hindi pa rin ito tumitigil sa panlalaban at pabaling-baling siya habang umaangil. Sinimula ni Kaelyong ang pagtatawas. Makalipas ang ilang sandali ay nagwika siya. Mukhang nayanggaw si Hermilo. Sa pamamagitan ng pagkain at kaibigan niya ang may kagagawan nun, sapagkat imahe ng isang lalaki ang nakita ko sa namuong tawas. Nagkatinginan kami ni Nanay Pasing. Napakaraming kaibigang lalaki ni Tatay Hermilo at hindi ko malaman kung sino sa kanila ang posibleng yumanggaw sa kanya. Subalit bigla na lamang sumagi sa isip ko si Mang Julio, sapagkat kaibigan niya ito at isa lamang dayo at baguhan sa trabaho ng tatay ko. Pinaghinalaan ko siya na siya ang yumanggaw sapagkat siya ang madalas na nagluluto ng kanilang pulutan sa inuman. Hindi pa doon natatapos ang panggagamot ni Kaelyong. Umusal siya ng orasyon at pagkatapos ay may kinuha siyang butilya ng langis. Binuksan niya ang takip at binuklat ang damit ni Tatay Hermilo, saka pinahiran ng langis ang bandang tiyan nito habang patuloy na umuusal ng dasal. Hindi kami mapalagay ni Nanay Pasinga habang nakasuporta kami sa katawan ni Tatay Hermilo. Baka kasi bigla itong magpumiglas at makawala sa pagkakatali. Maya-maya pa ay bumaling ng tingin si Tatay Hermilo at parang bumaliktad ang kanyang sikmura. Roy, kumuha ka ng palanggana at isahod mo dito. Magmadali ka bago mapasuka sa sahig ang iyong ama. Tumalima ako sa utos at mabilis akong nagtungo sa kusina para kumuha ng palanggana. Dali-dali kong isinahod ang palanggana at doon mismo sumuka si Tatay Hermilo. Nakita namin na meron siyang inilabas na maputi at malapot na likido. Nakakadiring pagmasdan at napakabaho nun. Nabanggit sa amin ni Kaelyong na mutya ng aswang ang inilabas ni Tatay Hermilo. Nagmula ang bagay na iyon sa nilalang na yumanggaw sa kanya. Ipinaliwanag din niya sa amin na ang nagbabalat kayong tao na yumanggaw ay nagpapanggap na mabuting tao at nakikipagkaibigan sa mga tao para makuha ang loob at mabiktima sa pangyayanggaw. Marahil ay ganoon nga ang ginawa sa kanya ni Mang Julio. Nagbalat kayo itong mabuting kaibigan para yang gawin ang tatay ko sa inuman. Iyon din marahil ang rason kung bakit hindi siya nalalasing para makapanghawa siya sa ibang tao. Kailangan niyang hindi malunod sa alak upang magawa ang kanyang mga balak. Sinabihan ako ni Kaelyong na kinakailangan niyang maibaon sa lupa ang mutya ng aswang, kaya naman sinamahan ko siya sa likod bahay. Pagkalabas namin sa likod bahay ay kumuha ako ng pala at humukay ako ng lupa. Ibinaon niya ang mutya ng aswang mula sa palanggana at sinabuyan niya ng abo ang lupa sa kanagwika. Sa susunod, huwag na ninyong hayaan si Hermilo na makipag-inuman sa mga taong hindi niya kakilala. At baka mamaya sa susunod ikamatay na niya ang kanyang pagiging manginginom. Tumalima ako kay Kaelyong at pagkatapos ay pumasok kami sa loob ng bahay at inabutan naming dumilat na ng mga mata si tatay at sa palagay namin ay nanibago siya sa mga nangyari. Pasing, anong nangyari? Tanong niya. Pinagamot ka namin kay Kaelyong sapagkat kamutikan ka ng maging aswang at kinain mo pa ang alaga nating pusa. Gusto mo pa kami kainin ng anak mo. Sabi ni Nanay Pasinga. Gulat na gulat ang tatay ko na parabang
wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Masamang biro yan. Diyos ko, nagawa ko ba talaga yung ganoong kahindik-hindik na krimen? Tanong ni Tatay Hermilo. Binalingan ko ng tingin si Kaelyong at tinanong ko siya kung bakit kakaiba ang reaksyon ng aking ama na tila wala siyang naaalala sa mga nangyari. Tumugon sa akin si Kaelyong at nasabi na epekto iyon ng mutya ng aswang. Kaya nitong burahin ang alaala ng sinuman at sirain ang kanilang katinuan hanggang sa tuluyan na silang maging ganap na aswang. Pinayuhan na muna niyang magpahinga si Tatay Hermilo at may iniwan siyang halamang gamot at lana. Saka siya nagpaalam sa aming mag-anak. Nagpasalamat kami sa ginawa niyang panggagamot sa aking ama. Sa mga sumunod na araw ay hindi na sumama sa inuman si Tatay Hermilo. Kapag naisipan niyang uminom ng alak, ay bumibili siya ng alak at nagiinom siya sa loob ng aming bahay. Kung minsan naman ay niyayaya niya si Nanay Pasing na makipag-inuman sa kanya para lamang mabili silang dalawin ng antok at makatulog ng mahimbing sa gabi. Natapos ang trabaho ni Tatay Hermilo sa construction at wala siyang panibagong kontrata, kaya naisipan niyang mangisda at mangopra para naman may ibang mapagkakakitaan. Eksakto namang bakasyon at wala kaming pasok sa eskwelahan, kaya sumasama ako sa kanya at inaabot kami ng gabi sa nyugan kung saan kami nagkokopra. Isang gabi ay patapos na kami magkopra at saglit na napukaw ang aking atensyon noong may mapansin akong malaking itim na aso na nakatingin sa akin sa di kalayuan. Binugaw ko ito subalit hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lamang siya sa akin habang nanlilisik ang mapupulan nitong mga mata. Kinilabit ko si Tatay Hermilo at tinuro ko ang bahaging kinatatayuan ng malaking aso. Tumayo ang tatay ko at bahagyang lumapit dito. Pagkatapos ay inilabas niya ang lana na ibinigay sa kanya ni Kaelyong at nasurpresa ako dahil kumulo ang lana na parabang kumukulong tubig sa kaldero. Sa pagkakaalam ko batay sa paniniwala ng matatanda, kapag kumulo ang lana, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Naisip ko na posibleng aswang ang naturang aso. Umangil at nagwala ang malaking aso. Pagkatapos ay humanda siya sa pag-atake sa aming mag-ama. Subalit mabilis siyang nasabuyan ng lana ni Tatay Hermilo at aksidenteng tumapon ang kaunting lana sa mukha ng maitim na aso. Dumagundong ang malalakas nitong pag-angila at napaatras ito papalayo sa aming dalawa habang nasusunog at umuusok ang kanyang pagmumuka. Nagmamadali na kaming manggayak ng ama at lumakad na kami pabalik sa aming bahay. Kinabukasan naisipan ni Tatay na bumisita kay Mang Alex na kasamahan din niya sa konstruksyon at napag-alaman niya sa asawa nitong si Aling Dana na kamuntik na palang mamatay si Mang Alex. May lumason dito sa inuman. Mabuti na lamang at kaagad itong naipagamot kay Kaelyong. Kung hindi, ay baka pinaglalamayan na ang kanyang bangkay. Malaki ang suspecha ng kanyang mag-ina na si Mang Julio ang lumason dito sapagkat ito ang huling nakainuman ni Mang Alex. Mga 3 araw na ang nakakalipas. May hinala din si Aling Dana na may lason ang dala nitong inihaw na isda na pinulutan ng mga katrabaho nito. Sa puntong iyon ay sumulak ang galit ni Tatay Hermilo at binalak niyang sugurin si Mang Julio sa kanilang bahay. Subalit pinigilan siya ni Aling Dana. Pakiramdam nito ay bukod sa pagiging manlalason ni Mang Julio, ay isa rin itong aswang sapagkat may nakapagkwento sa kanya na nakita itong nagpalit ng anyo bilang aswang. Batay sa kwento ni Aling Dana, namataan ng isang mangangahoy si Mang Julio
na umakyat ng puno ng mangga habang nakatanaw sa bahay ni Aling Sasha kung saan may sakit ang bunsong anak nito. Kitang-kita ng mangangahoy kung paano nilundag ni Mang Julio ang bubong ng bahay ni Aling Sasha habang may sinisinghot-singhot doon. Kinilabutan ang mangangahoy kaya naman nagsisigaw siya at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi nagtagal ay lumiwanag ang mga bawat kabahayan at nagsipaglabasan ang mga kapitbahay, gayon din si Aling Sasha at ang asawa nito. Itinuro ng mangangahoy ang bubong ni Aling Sasha. Sa di umano ay may aswang na tumalon at gustong makapasok sa kanilang bahay, ngunit laking gulat nila nang bigla na lamang nawala ang aswang at posibleng na alarma ito noong makarinig siya ng sigaw at naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Simula noon ay hindi na nagagawi si Mang Julio sa daan kung saan matatagpuan ang bahay ni Aling Sasha at madalang na rin siyang magpakita sa mga tao, lalo na sa mga katrabaho niya sa construction. Noong malaman iyon ni Tatay Hermilo ay kinutuban siya na ang malaking aso na naengkwentro namin sa may kuprahan ay inisip niya na baka ang asong iyon ay si Mang Julio at ang magiging patunay lamang noon ay ang sugat sa mukha nito na kagagawa ng lana. Nagtungo kami ni Tatay Hermilo sa tabing dagat at nanghuli kami ng isda. Doon ay nasalubong namin si Mang Adolfo at magalang akong nagmano sa kanya. Umahon kami at nagtungo sa may Pangpanga. Nakipagkwentuhan sa kanya si tatay at napag-alaman niyang wala na rin itong kontrata at matagal na itong nangingisda na pa-extra-extra sa pagtitinda sa palengke. Napagkwentuhan nila si Mang Julio at nabanggit ni Mang Adolfo na wala siyang balita ukol dito at matagal niya na itong hindi nakikita, pero may nakarating sa kanyang balita na may nakakita dito na nagbagong anyo bilang aswang at kamuntik patayin ang anak ni Aling Sasha na may sakit. Isa pa, nabalitaan din niya kay Aling Dana ang sinapit ni Mang Alex, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit namatay si Mang Kaloy na dati nilang kasamahan sa construction. Nagulat si Tatay Hermilo at talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Anong kamo pare? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Totoo bang namatay si paring Kaloy? Tumingin si Mang Adolfo sa kanya bago sumagot sa tanong nito. Oo pare, totoong lahat ng mga nangyari at narinig mo. Pasensya ka na. Hindi namin kaagad nasabi sa'yo. May kalayuan ang bahay niya at hindi pa pinatagal ang burol niya. Kaagad siyang nilibing. Nangyari yon noong kasagsagang hindi ka pa sumasama sa amin sa mga inuman. At wala na rin kami nasasagap na balita tungkol sa iyo. Maliban noong nayanggaw ka. Nabalitaan namin yung kay Kaelyong, subalit wala naman siyang sinabi na ano pa mang pangalan o detalye ukol doon sa yumanggaw sa'yo. Seryosong nakatingin si Tatay Hermilo kay Mang Adolfo habang nagkukwento ito sa kanya. Sinigurado niya na nasa kanya ang atensyon ng aking ama. Nangyari yon noong mga panahong nagkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay ni paring Kaloy dahil nakapagtapos ng sekundarya ang ikalawa niyang anak. Nag-inuman kami magkakaibigan sa labas ng bahay nila at may dalang papaitan si Julio. Kaya naman naubos namin yun ni paring Kaloy at sarap na sarap siya sa pulutan. Kaya lang, nung sumunod na araw nagkasakit si paring Kaloy. Sumusuka siya at mataas ang kanyang lagnat. Pinainom na siya ng halamang gamot ng kanyang asawa, subalit walang epekto sa katawan niya. Kaya naman pinuntahan nila si Kaelyong para magamot si paring Kaloy. Subalit sa kasamaang palad, pagbalik nila sa bahay natagpuan nila itong nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Nagdalamhati ang kanyang pamilya at napag-alaman ni Kaelyong na nalason si paring Kaloy sa pamamagitan ng pagkain.
Kaya naman nung makarating sa amin ang balita, talagang nalungkot kami at nanghihinayang kami sa pagkawala ni Paring Kaloy. Pero higit pa doon, nag-iingat kami kay Julio at hindi na kami sumasama sa kanya kapag nagyayaya siyang mag-inom. Sa takot namin na baka malason kami ng niluto niyang pulutan. Pagkukwento nito, tinapik ni tatay sa balikat si Mang Adolfo at saka ngumiti bago siya nagsalita. Pare, maswerte pa rin tayo at hindi tayo namatay sa itim na mahika ni Julio. Pinatunayan niya na hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Wika ni Tatay Hermilo. Sumang-ayon naman si Mang Adolfo sa kanyang mga sinabi at pagkatapos noon ay nagsipag-uwian na kami sa aming mga bahay. Hindi pa man lamang kami nakakarating ni Tatay Hermilo sa aming bahay ay nakasalubong namin si Mang Julio at tila ba may nakatakip na kapa sa kanyang muka. Binati siya ni Tatay Hermilo at balak niya itong sundan habang binubunot ang itak mula sa kanyang kaluban. Naalerto ako at pinigilan ko siya bago pa siya makagawa ng karahasan. Nagimbal si Mang Julio at doon ay nahawi ang kapa at nakita naming sunog na sunog ang kanyang tigkabilaang pisngi. Nanlamig ang aking buong katawan at halos matulala kaming mag-ama. Hindi ko sukat akalaing tama ang hinala ni Tatay Hermilo. Si Mang Julio nga ang malaking aso na gusto kaming patayin sa may koprahan. Nagmamadaling tumakbo si Mang Julio at hindi na namin siya nahabol ng tingin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa loob ng bahay. Eksaktong kakauwi ni Nanay Pasing at kagagaling niya sa palengke. Ikinuwento namin sa kanya ang nangyari at halos masindak siya sa sobrang takot sa mga nalaman niya ukol kay Mang Julio. Kaya ganoon na lamang ang payo niya kay Tatay Hermilo na umiwas dito kung ayaw niyang mapahamak. Sa buong maghapon ay hindi na kami lumabas ng bahay. Subalit noong sumapit ang gabi, ay nagulat kami pagkatapos namin maghapunan. Nagkagulo sa labas ng bahay at sumisigaw ang mga tao. Ang iba naman ay kumakaripas ng takbo sa hindi namin malamang dahilan. Napukaw ang aming kuryosidad at naisipan namin na baka may malaking gulong nangyari. Kaya naman lumabas kami mag-anak sa aming bahay at natagpuan namin na nagkakagulo ang mga tao. Nasalubong namin si Mang Adolfo at tinanong namin kung ano ang nangyari. Nasabi niya sa amin na may nahuling aswang si Kailyong sa silong ng bahay ni Aling Susan. Naisipan namin sumama sa kanya at alamin ang buong pangyayari. Noong makarating kami sa bakuran ni Aling Susan, ay nakita ko na nakapaligid ang mga tao sa harap ng bahay nila. Sumingit kami sa mga karamihan ng mga nagbubulong-bulungan na mga kapitbahay at nasilayan namin si Kailyong na may hawak ng itak at puno ito ng dugo. Sa kanyang tabi ay may nakahandusay na lalaki. Nahubad ang kalahating katawan. Tigmak siya ng dugo at puno ng saksak ang buong katawan. Nagimbal kami noong mapag-alaman namin na si Mang Julio ang naturang bangkay. Hindi namin naisip na sa ganoong kahindik-hindik na pangyayari ay magwawakas ang kanyang buhay sa kamay ng isang albularyo. Maya-maya ay nagtulong-tulong ang mga kalalakihan na buhatin ang bangkay at dalhin sa masukal na lugar kung saan ay susunugin ito. Pagkatapos nilang gawin yon, ay nagsipag-alisan na ang mga tao sa paligid. Nakasalubong naman namin si Mang Adolfo at nabanggit niya na nahuli mismo ni Kailyong si Mang Julio na nakasilip sa silong ng bahay ni Aling Susan na noon ay kasagsagan sa pagbubuntis nito sa ikatlong anak. Pinagsasaksak ni Kailyong si Mang Julio na nasa anyo ng pagiging aswang. Hindi niya ito tinigilan upang hindi ito makatakas hanggang sa tuluyan itong manghina at maubusan ng lakas, pati ng dugo
na naging dahilan upang tuluyang mawalan ng buhay. Kinabukasan nagbunyi ang mga tao sa pagkawala ng panganib sa paligid, simula nang mapatay si Mang Julio. Ganoon na lamang ang pasasalamat ng mga tao kay Kaelyong. Nagpatuloy ang buhay ni Kaelyong bilang manggagamot at marami siyang natutulungan sa aming bayan. Matapos ang nangyaring insidente ay hindi na nga kami ginambala ng mga dayuhang aswang. Nagkaroon na muli ng trabaho si Tatay Hermilo sa construction at piling-pili ang mga kaibigan o katrabaho na lamang ang pinagbibigyan niya para makipag-inuman. Maswerte na nakasama pa rin niya sa trabaho si Mang Adolfo, pati si Mang Alex, at masaya sila sa mga biyaya na natatanggap ng pamilya nila sa araw-araw. Bukod sa pagkukonstruksyon ay nagtatrabaho si Tatay Hermilo bilang janitor sa kalapit paaralan sa elementarya. Niitaguyod niya ang aming pamilya at nakapagtapos ako sa sekundarya. Hindi nagtagal ay napagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng pagsisikap ng aking mga magulang. Naging aral na din kay Tatay Hermilo na hindi lahat ng mga bago niya nakakasalamuha ay mababait at tanging pagkakaibigan lamang ang layunin. Hindi siya basta-basta nakikipag-inuman sa mga dayuhan sa aming lugar, lalo pat wala siyang kaalam-alam sa mga pinagmulan ng mga to. Madalas niyang nakakainuman ang kanyang mga orihinal na kumpare na sinubok ng maraming taon ang mga pinagsamahan. Siya na rin ang nagluluto ng pulutan upang masigurado ang kaligtasan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po Mr. Narrator sa pagbabasa ninyong aking pinadalang kwento sa inyong channel.